Dahil sa kakulangan ng pondo para sa kanyang matrikula, pumasok si Desra bilang part-time maid sa Dankworth Residence kung saan nakilala niya ang bilyonaryong sa Senyorito Calix. Si Desra ay isang matapang at masipag na dalaga. Lumaki siya mula sa isang mahirap na pamilya. Nagtitinda ng bibingka sa eskinita. Walang ibang layunin ng dalaga kundi maiahon ng kanyang pamilya. Sa kawalan, pumasok siya bilang part-time maid sa Dankworth Residence kung saan makikilala niyang isang gwapo, makisig ngunit antipatiko at tupakin na si Senyorito Calix. Sa pamamasukan niya sa mansyon ay kalaunay may natuklasan si Desra na isang madilim na sekreto ng kanyang senyorito. Kakayanin kaya niyang harapin ang kanyang among tupakin at aroganteng si Senyorito Calix matapos matuklasan ang sekreto nito? Prologo. Lagit-lit na napunit na telang umigting sa aking tenga. Ibang lumuwa ang mata ko at na mapagtanto kong unti-unting napunit ang suot kong palda. Nang gagaliiting sinundan ko ng sitingin kung sino man ang salarin. Halos umusok ang ilong kong sinundan ng palda kong unti-unting nauubos. Yan pala naipit sa nakasarang pintuan na magarang kotse ang laylayan ni On. Paunti-unti ako nahuhubaran habang palayo ng palayo ang kotse mula sa kinatatayuan ko. Anak ng... Bulyo ko nang tuluyan ng dinala ng kotse ang ukay-ukay kong palda. Naiwan akong nahubaran at lantad ng maiksi kong itim na short na sobrang short. Tuloy lahat ng mata ng tao sa kalye tumingin sa direksyon ko. Samot-saring reaksyon na nakikita ko sa mga tao. Naaawa, nandidiri o naglalaway. Parang gano'n na nga. Parang mababastos pa ako sa eksenang tuwa. Wow! Singit pa ng adik sa kanto. Sumisipol pang sinulyapan ng mga hita ko. Kung alam ko lang mahuhubaran ako sa araw na to, edi sana ang pangmalakasan ko ng panty na inutang ko pa sa Avon ng kapitbahay namin ang sinuot ko. Ano bang buhay to pag binamalas ka nga naman? Part 1. 58, 59, 60. Pawisan na tinihingal kong sambit. Mainam na mag-ehersisyo bago maglako sa eskinita. Sinusundan ko ang yoga tutorial sa YouTube video na nakaplay sa phone ko. Pinag-uunat kong aking binti at braso at di ko alam kung sexy ba akong tingnan sa pinaggagawa kong to. Basta. Bago ko natapos ang video, nag-loading na ang YouTube ko. Ubos na pala ang data ko. Tangina naman. Padabog kong pinagpipindot-pindot ang screen ng cellphone. Sobrang loading. Second hand lang kasi to na mabilis sa kalapit na pawn shop dyan sa kanto. Naku naman, sigurado sinanglalang to naman turukot na adik. Napabuntong hininga na lang akong tinigilan ang pagpipindot ko sa pipitsugin kong Android phone. Ako nga pala si Desra Paleria, 20 taong nabubuhay sa mundo. Kadalasan tinatawag ako na aking mga sukit kapitbahay bilang Diday. Kasi nga kaganda-ganda daw ng pangalan ko naglalako lang daw ako ng bibingka at nagtitinda ng gulay at isda sa palengke. Di raw nababagay yung Desra? Sumang-ayon naman ako kahit di katanggap-tanggap sa kalooban ko. Isipin nyo, Diday ang palayaw, ganda ko kaya, sabi ng nanay ko. Pero pinaunlakan ko na, baka hindi na bibili ang mga yon sa paninda ko. Mabuting sumabay na lang sa takbo ng utak ng mga suki ko kesa mawawalan pa ako ng customers count. Kinarap-kurap ko ang aking mata sabay tingala sa bubong namin. Medyo may butas na at parang atang tumagos ng paningin ko sa kawalan. Napabuntong hininga ako pagkatapos. Kailan pa kaya kami ni Inay makakaraos sa gantong sitwasyon? Matamlay na sinipat ko ang paningin sa butas at tagpi-tagpi naming bubong na kinakalawang na. Isang hagupit lang ni Odette, siguradong pack shit. Oo nga, nag-aaral nga pala ako. 1 taon na lang at matatapos na ako ng kolehiyo. Business ad ang kinuhang kurso. Konting sakripisyo at mapapasaan man, makukuha na rin ako ng trabahong maayos. Sinabayan ko ng konting pagtitinda at pagtulong sa inay sa palengke para mabawasan ang hirap ng inay ko. Ang mahal kaya ng matrikula kaya kailangan magbanat ako ng buto para kahit papano makapagtustos ako ng sariling pangailangan. Saka ayokong palagi nilang humihingi kay inay. Simulat sa pool hirap ng ina ko sa pagpapalaki sa akin. Maagang kinuhang itay, sobrang lasinggero, sinaksak sa kanto. O siya, medyo mahaba ng pagpapakilala ko, baka mahuli na ako at wala na akong maabutang suki sa kanto. Nagsuot ako ng pink na bulaklaking palda. Mahaba at hanggang sa bakong-bukong ang aking binti. Pinaibabaw ko to sa Mexicong short na sobrang short, tas bota pang ulan. Perfect! Isang pilantik ng daliri ang aking ginawa sabay na nag-post na daig pang isang modelo ng Victoria's Secret. Yes, Victoria's Secret talaga. Kung ikukumpara ang sarili, wag doon sa alanganin. Kumpara na nga, lubos-lubosin na. Makinis ang balat ko kahit sa squatter ako nakatira. Laking pasasalamat ko kay inay. Jeans, kumbaga. Kaya girl, be confident. Lahat tayo pinanganak na maganda. Be proud.
Madalian kong binitbit ang basket na puno ng aking panindang bibingka, sabay pusolet na akala mo exotic model sa eskinita. Ayan, perfect! Magsisimula ng araw ko. Go, go, go dapat! Lumabas na sa munti naming tahanan. Sinara ko ang lumang pinto at nilock. Kahit mahirap lang kami, naku, may mas mahirap pa talaga at walang sinasantong manloloob sa lugar namin. Dami nagkalat na adik. Pagkatapos buong kumpiyansa nagsimula na akong humakbang at nagsisigaw sa maliit na eskinita. Mga magagandang ali at nagagapuhang manong, bibingka po, matamis, masarap, malambot. Bili na po, galing po ito sa napakagandang dilag. Nakangiting gamit-gamit kong nakasanayan kong pang sales stock habang nilalako kong bibingka. Wala akong pakialaman nung isipin ng ibang importante makabenta ko. Ayun, nagsimulang nagdagsaan ng mga suki kong mga bata. Wala sa sariling napangiti ako sabay napaindak ang kanang paa. Naku, pag sinuswerte ka nga naman, mabenta talaga ako dahil ang ganda ko kaya add points na masarap na timpla ng bibingka ko. Diday! Si Manang Luz ang suki ko na nagtitinda ng prutas. Tumigil ako kakahakbang na matapat ako sa fruit stand nito. O Aling Luz, bili na po! Alok ko sa matanda nang nitian ko pa ito ng ubod tamis. Mabilis naman tong kumuha ng pera sa loob ng apron. Ubusin niyo na po to, Aling Luz. Ito na lang natira eh. Magkano ba lahat yan? Si Aling Luz na sinulyapan ang dala kong basket. 100 po, pero ibibigay ko na sa'yo ng 80, Aling Luz, kasi special ka eh. Patutsada ko para lang bumili ito. Sandali ah. Sabi nito na may isang customer na lumapit at bumili ng prutas. Di na ako nag-abalang tingnan kung sino at sinentro ko na lang aking paningin sa malit na TV na naka-install sa tindahan ng matanda. Na makalas ang customer, muli kong hinarap ang sarili kay Aling Luz at sige pa rin ang aming pag-uusap. 2 supot na lang po ito, Aling Luz. Isang malakas sa simoy ng hangin ang dumaan sa aking kinatatayuan, dahilan upang isayaw nitong aking palda. Sa haba ng palda ko, hindi ko napansin na may isang kotse palang nakaparada sa aking likuran. Nang pumasok ang may-ari ng kotse, hindi nito napansin na ipit palang relay ng palda ko habang sinara nito ang pinto ng driver's seat. Ilang segundo nagsimulang tumakbo ang kotse papalayo. Opo, Aling Luz, napatigil ako sa pagsalita na may narinig akong isang tunog na parang may napunit sa suot ko. Yun pala, nadala na ng kotse ang lalay ng suot kong palda. Crochet pa naman ang palda ko kaya't habang lumalayo ang sasakyan, unti-unting nauubos ang telang sinulid na tumaping sa aking makinis na binti pataas sa aking hita. Kinabahan at pinamulahan tuloy ako sa eksena. Anak ng tipaklong. Bulalas ko dahil unti-unting napunit ang naubos ang palda ko. Paborito ko pa naman to. Binili ko to ng isang araw sa ukay-ukayan. Nang gagalaiting sinundan ko ng tingin ang magarang kotseng tumakbo papalayo. Tuluyan na ako nahubaran. Naiwan ang shorts kong sobrang short. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa paligid. Mabutit nakapag-short ako ngayon, kung hindi, naku, hindi lang kahihiyan ang aabutin ko, pati na pambabastos. Wow! Bulalas na isang adik sabay sumipol. Di ko na pinansin ang mga matang nakatunghay sa akin. Mas nanaig ang inis ko dahil sa pagkapunit ng aking palda. Kaya hanggat di pa nakakalayo ang kotse, sinagad ko na ang takbo. Hoy, tumigil kang walang hiya ka? Tumatakbong sigaw ko. Tagot ka sa akin ngayon. Walang ingat na hinagis ko sa isang tabi ang bitbit kong basket habang patuloy hinahabol ang magarang kotse. Tumatakbong hinubad kong suot kong bota. Mabilis kong hinagis sa likod ng kotse. Anak ng... Mura ko nang di natamaan. Muling hinablot ko ang kapares ng sapin ko sa paa at muling ibinato. Ayun! Sapol ang salamin sa likuran ng kotse. Tama lang para maagaw pansin ng may-ari. Laking pasalamat ko, di nabasag. Mas mahal pa yatang kotseng yun sa buhay ko eh. Basta di ko matukoy kung anong betelo, basta magara. Maya-may napansin ito ang ginawa ko dahilan para huminto ito. Lakad takbo ko nilapitan ng tapat ng kotse. Marahas at padabog kong kinatok ang tapat ng driver's seat kung saan sumabit ang palda ko. Hoy, lumabas ka dyan! Nang gagalaiting bulyaw ko. Hindi ko maaninag ang loob dahil tinted ang salamin ng kotse. Hoy, mag-sorry! Sakto nagbukas ang bintana. Tumambad sa akin na isang lalaki. Di ko maaninag ang itsura at diretso lang paningin sa harapan. Pero isang bagay lang alam ko. Ang lalaki gwapo at nakakahumaling. Hoy, mag-sorry ka! Galit na utos ko sa may-ari ng kotse. Sadyang nakapamayabang ako. Why should I? Tanong nitong hindi pa rin ako binalingan. Ang boses nito napakalalim. Mister, mapupunit yung palda ko. Tinig ko ang mahinang tawa ng lalaki.
Mas lalo pang kumulo ang dugo ko. Wait, wala ko maintindihan. As far as I could remember, minsan hindi ako naging marahas sa mga babaeng dinala ko sa kama. Wala ako naalalang pinunit ko ang damit nyo and in fact, kayo pa ang kusang nagubad sa harapan ko. Tapos bumaling na to sa direksyon ko. Pinamulahan ako sa narinig. Hindi kami nagkakaintindihan ng kumag na to. Mister, hindi ko sinabing isa ako sa mga babae mo. Ang sinabi ko na punit ang palda ko dahil sa katangahan mo. Nang marinig nito ang pahayag ko, umigting ang pangalang lalaki. What? Tanga? Di makapaniwalang tanong nito. Tumpak sa katangahan mo. Sang-ayon kong tumango-tango. Mas lalo nagdilim ang gwapong mukha ng lalaki. Kontra gustong bumaba ng kotse. Wala sa oras na napatungo ako. Tiningnan ko ang mamahalin nitong sapatos sa dahan-dahang lumapat sa aspaltong kalsada. Di ko napigilang lumunok ng laway dahil bigla na lang nanuyo ang aking lalamunan. Sinuyod ko ng aking paningin ng lalaki mula paakit sa ulo, pababa sa paa. Sobrang halata. Napahagat ako ng labi. Girl! Gusto kong paypayan ang sarili dahil tila ba hindi ako makahinga sa natunghayan. Taglay ng lalaki ang makalaglag panty na kagwapuhan. Halos ibalibag nito ang pinto ng kotse makababa lang ng tuluyan. Isang hakbang lang nakalapit na agad ito sa akin. Nakapamewang na nakipaglaban ako ng titig na animoy walang kinatatakutan. Wala akong pakialam kung endangered species to sa kagwapuhan ha. Dapat makingito ng dispensa. Lumapit ito sa akin at saka dumukwang ng kaunti. Napatingala ako. Sobrang tangkad pala nito at halos mapugto ang leeg ko. Anong sabi mo? Ako? Eng-eng? Mahina pero may dieng tura nito. Halos lumipad ang bangs ko dahil sa mabango at mainit nitong hiningang pinapaypayan ang mukha ko. Oo, eng-eng. Singhal ko na nakipagtagisan ng titig sa estranghero. Sa totoo lang, ibig ko nang mangisay dahil sa tensyon. What is your problem? As I told you, wala ko naalalang namunit ako ng palda na may palda. At sa pagkakatanda ko rin, ngayon lang kita nakita. Wika nito at hinagod na ako na tila ba sinaulang bawat parte ng mukha ko. Oo, ngayon mo lang talaga ako nakita dahil ngayon lang din namunit ang palda. Singhal ko na mas tinala ito. Why are you screaming out of nowhere, huh? Kasi ang tanga mo. At saka, wag mo nga ako i-English. Nandito tayo sa palengke. Kung hindi mo alam, stupid. Ano? Ako, stupid? Nalakihan ko ang mata ng lalaki. Ikaw nga hindi nakakaintindi. Tingnan mo nga yung palda ko, oh. Asik ko sabay turo sa gulagulanit kong palda na nakasukbit sa ilalim ng kotse nito. Naipit lang naman sa pinto ng kotse mo. Walang preno-prenong inggit ko sabay tingala dito. Nakataas pa ng bahagya ang aking kilay. Ngumisi ito. Tumambad sa paningin ng mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Oh, sayon pala ang problema mo kaya ka nagwawala. Hoy, excuse me, kumakaasta ka. Para maliit na bagay lang to ah. Ako ang nabastos dito, mister. So you think this was my fault? I don't think so. Isang mahinang ngisi ang pinakawalan nito. Yumuko pa ito lalo pang magtapat ang mukha namin dahil sa ginawa nito'y tarantang napaatras ako. Diyos ko Lord! Wala sa sariling napasambit ako sa may kapal. Ikaw ba naman lapitan ng isang napakagwapong nilang, di ba mawawala ka rin sa katinoan? Tinambol tuloy ang dibdib ko sa ginawa nito. Ibig mong sabihin ako pang may kasalanan ha? Ako pang may kasalanan sa lagal na to? Nakapamewang na nilapit itong mukha sa lalaki. Kiber, papatol talaga ako sa tokwang to. Sunod-sunod na tango ang ginawa nito at pagkatapos umayos ng tayo. Pinagkrus pa ang braso sa tapat ng dibdib at sinandal ang likod sa pag-aaring kotse. Nanatili ang mata nitong nakatitig sa aking mukha. May pilyong ngiti sa labi. Exactly. Kung di mo mamasamain, bakit kasi pakalat-kalat ka sa gilid ng kalsada? Di man lang tinitingnan ng paligid. Alam mo naman, public place ito. And then ano ka, artista, para pagtuunan kita? Nakataas din kilay nitong sabi. Sobrang yabang ng forma nito na gusto kong pagtatadsakan. Napahagat ako lang labi sabay nalulukot ko ang aking noo. Isang palatak na tawang aking pinakawalan upang mainis ito sa akin. Pero parang di yata effective at nakangiting nakatingin lang to sa direksyon ko. Tuloy ako ring nainis sa eksena namin. Di mo ba nakita ha? Ako lang nadihado dito at nabastos dahil sa nangyari. Asik ko na hindi pa rin sumusuko. Kita mo? Bahagya akong pinangalandakan dito ang mapaputi kong hita. Kung hindi ako nakashort hindi lang kahihiya na nga abutin ko. Kaya mag-sorry ka ngayon din. Matigas na utos ko sabay irap ng aking mga mata. Sorry, why should I? Sabi nitong sinulipa ng mga binti ko. Mag-sorry ka.
Mas lalong lumapad ang ngiti nito sa labi ko. Palalo atang gumagwapo to sa paningin ko. Wala sa bokabularyo kong salitang sorry, miss. Malamig nitong sabi. Umayos to ng tayo sa akmang bubuksan ng kotse. Ganun ha? Ayaw mo mag-sorry? Pinapakulo mo talagang dugo ko ha? Pagkatapos, sabay kong kiniyom ang dalawa kong palad. Ilang segundong humanap ako ng belo kasunod na isang malakas sa suntok. Ang tinapon ko sa gwapong mukha nito, ayun, sapol ang panga nito. Oh shit! Mura ng lalaki dahil sa ginawa ko sabay himas sa nasaktan na panga. Nawala tuloy angas nito. Kinabahan ako sa ginawa pero bahala na, kailangan kong makaganti sa hinayupak na to. Nakita kong galit na tumitig ang lalaki sa akin. Maahalin tulad sa isang halimaw na gusto kong lamutakin. Kailangan makalis agad ako bago pa mahuli ang lahat. Simple lang naman ang hinihingi ko, hindi mo pa masabi? Tinaasan ko to ng kilay pagkatapos mabilis akong tumalikod. Bago ko iniwan to, tinaas ko pang middle finger ko sabay dila dito. Patakbo ang nilisan ko ang kinaroroonan nito. Baka ko na pang gagawin nito sa akin mahirap na. Naiwan ang lalaking blankong ekspresyon sa mukha na nakasunod tanaw kay Desra. Tumatakbo pa palayo. Isang pilong ngiti ang sumilay sa labi nito pagkatapos. She's an interesting lady, isn't she, Paula? Mahinang tanong ng lalaki sa hangin. Araw ng Sabado wala akong pasok. Maaga pa lang nagsimula na ako maglako. Inagahan ko dahil may bago kong destinasyon doon sa kung saan nagtatrabaho ang isa kong kaibigang si Althea. Sabi kasi nitong papatok tong bibingka ko pang merienda ng mga kasamahan dahil nagsasawa na raw to sa pagkain kantin. Ayos at makakapagbenta ako ng marami. Madadagdagan ng ipon ko para sa finals. Hiyang-hiya na ako, palagi na lang ako naka-promissory note. Halos wala na akong ihaharap na mukha sa treasury dahil sa kulang palagi ang bayad ko, kaya't sagarin ko ng oportunidad na to. Kinabahan ata ako. Unang beses pa lang ako makapasok sa pinagtatrabahuhan ng kaibigan ko. Isa yon sa malaking kumpanya sa Pilipinas. Sa eskinita ko lang nakagawi ang maglako tapos susugod ako sa isang bigating kumpanya. Bumaba ako sa harap ng isang napakatayag na gusali. Pinagpawisan ako na malamig. Sabi ni Althea, pumapayag naman daw ang boss nila sa mga outside vendors kaya't walang pero-pero. Pera ang kailangan ko. Nagtuloy-tuloy ako gumawi sa entrance ng building, dumaan sa isang revolving door. Ibig kong mahilo si revolving door at kailangan ng timing. Lumapit ako sa receptionist at nanghinga ng visitor's ID. Wala namang problema at mabilis ako nitong binigyan. Miss, ano ba yung tinda mo? Ang babaeng receptionist. Dahil doon medyo nakahinga ako na maluwag. Wala naman pala tong pinagkaiba sa eskinita High class nga lang ang lugar pero yung mga taong nakapaligid pareho din namang bumibili. Sinunggaban ko nga agad ang babae, sabay nginitian ng ubod tamis. Mahirap na, baka magbago pang isip. Bibingka po, ma'am. Masarap po ito. Naku, bakit ngayon ka lang? Matagal na ako naghahanap nito. Nakakaumay kasi ang pagkain sa kantin. Patutsyada ng babae, sabay hinlaghog ang loob ng basket na dala ko. Oo nga po Ngayon ka lang kasi napag-alaman na pwede pala ditong outside vendors. Bumili ang receptionist at pagkatapos gumawi ako sa ibang floor. Susulitin kong pagkakataon. Ilang minuto pa lang ubos na ang parinda ko. Di na ako umabot sa huling floor dahil halos lahat ng empleyado bumili. Nanibago ko sa tinda ko. Sobra nagliwanag ang mukha ko nang walang natira sa basket ko maliban sa ibibigay ko kay Althea. Di matanggal-tanggal ang ngiti ko sa mukha, wari naka-jackpot sa loto. Sadyang gumawi pa ako sa floor ko sa lando ng kaibigan ko, sa 18th floor. Tinirhan ko to ng isang supot at saka free yun dahil sa laki ng tulong nito sa akin ngayon. Psst! Tawag ni Althea na makita akong papasok sa loob. Na mapasin ko to, mabilis kong tinungo ang cubicle nito. Hoy bruha, salamat Mahina lang pagsambit ko dahil ayoko makadistorbo ng ibang empleyado. Nakangisi itong bumaling sa akin. Wala yun, ano ka ba? Asan ang free na sinasabi mo? Nilahad agad nito ang palad sa harapan ko. Napakisot ako. Ito talagang kaibigan, tinodas na ang paninda ko. Ayan. Tuksong umirap ako. Nakangiti naman itong tinanggap ang bibingkang binigay ko na Animo Limited Edition. Kanina pa kasi ako nakamasid sa loob ng opisina. Sobrang ganda. Kilamig ng paligid at siguro kay sarap umupo sa upuan gaya ng inuupuan ni Althea. Di ko maiwasang mainggit. Ang swerte nito, nabilang sa grupo na sikat na kumpanya sa Pilipinas. Di ko maiwasang mangarap. Talagang pagtsatsagaan kong pag-aaral dahil gusto ko ring mapabilang sa lugar na to. Tsaka sawa na ako sa paglalako, no?